Maagang umaga, isang bangka na may mga babae at bata mula sa nasirang barkong pangtropa ng Royal Navy na HMS Birkenhead ang isinagwan patungo sa kaligtasan. Mula sa malayo, pinapanood nila ng may takot habang ang mga opisyal at tropa ay nananatiling nakatayo sa deck, tahimik at tuwid ang tindig habang mabilis na lumulubog ang nasirang barko sa ilalim nila. Isa ang HMS Birkenhead sa unang bakal na barkong ginawa para sa Royal Navy. Orihinal itong dinisenyo bilang steam frigate pero habang ginagawa ay ginawang barkong pangtropa. Ang frigate ay mabilis at maliksing barkong pandigma na kadalasang escort ng mas malalaking convoy. Hindi sigurado ang Admiralty sa bagong steam power ng mga barko kaya ayaw nilang isugal ang fleet sa teknolohiyang hindi pa nasusubukan. Bilang troop ship, mabilis nitong madadala ang tropa kung saan kailangan, hindi na kailangang lumaban. Ang barko ay may 12 watertight na kompartamento na naghihiwalay sa unahang bahagi, sa makina ng barko sa gitna at sa mga kompartamento sa likuran. Ang HMS Birkenhead ay dinisenyo ni John Lead at itinayo sa John Lead Shipyard sa Birkenhead, Lancashire. Original itong pinangalan ng HMS Vulcan at inilunsad ng Marchioness ng Westminster noong ika-30 ng Disyembre 1845. Sa katapusan ng taon, pinalitan ang pangalan nito sa HMS Birkenhead bilang parangal sa bayan kung saan ito ginawa. Ang HMS Birkenhead ay may habang 64 na metro lapad na 11 metro at may draft na 5 metro sa ilalim ng tubig. Pinapagana ang barko ng 2 steam engine ng Forester Co na may 564 na horsepower na nagpapaikot sa 2 paddle wheel na may 6 na metrong diametro at may pinakamabilis na takbo na 10 knots. Kumpleto ang layag ng barko at ang steam engine ay dagdag sa liksi at bilis nito. Ang barko ay pinatatakbo ng 125 opisyal at tauhan. Ang HMS Birkenhead ay unang naglayag mula Birkenhead patungong Royal Navy Base sa Plymouth, Devon noong 1846. 5 taon itong naglingkod bago inimbak at inayos muli sa Plymouth tapos ibinalik sa serbisyo. Noong Enero 1852, sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Robert Salmond, naglayag ang HMS Birkenhead mula Portsmouth patungong Algoa Bay sa silangang baybayin ng South Africa. Lulan nito ang mga sundalo mula sa 10 rehimento ng British Army. Ang mga sundalo ay magpapalakas sa puwersa ng Britanya sa ika-8 digmaang kosa laban sa mga katutubong tribo sa Eastern Cape, South Africa. Noong ika-5 ng Enero, huminto ang Birkenhead sa Queenstown Island para magsakay ng dagdag na sundalo at pamilya ng ilang opisyal. Matapos ang 6 na linggo sa dagat, dumaong ang Birkenhead sa Simonstown Falls Bay noong umaga ng Pebrero 23. Kinuha ng Royal Navy ang daungan sa Simonstown noong dekada ng 1770 para gawing base ng hukbong dagat na ginagamit pa rin ngayon ng South African Navy. Karamihan sa mga babae, bata at ilang sundalong nagkasakit sa biyahe ay bumaba. Sa Simonstown, isinakay sa barko ang 9 na kabayong pandigma, ilang bale ng dayame at 35 toneladang uling bilang paghahanda sa huling bahagi ng biyahe papuntang Algoa Bay. Ang huling bahagi ng biyahe ay nasa 450 nautical miles at tatagal ng 2 araw sa paglalayag. Noong Pebrero 25 6 ng gabi, sa ilalim ng malinaw na langit at kalmadong dagat, naglayag ang Birkenhead patungong Algoa Bay na may sakay na 630 hanggang 643 kalalakihan, kababaihan at mga bata. Hindi tiyak ang eksaktong bilang. Para sa pinakamabilis na bilis, pinili ni Kapitan Salmon na manatili malapit sa baybayin at itinakda ang rutang may layong 3 milya mula sa dalampasigan. Habang papuntang timog mula Plymouth, nilabanan ng Birkenhead ang Benguela Current at sa silangang baybayin ng Katimugang Afrika, sinalubong nito ang Mozambique Current. Ang mga permanenteng agos ng dagat na ito ay pinakamalakas sa malalim na tubig. Kapag mas malapit sa lupa, nakakaranas ng pagpigil ang mga agos mula sa lupa sa mababaw na tubig na nagpapabagal sa mga ito. Mas madali maglayag laban sa agos sa mababaw na tubig at malapit sa baybayin. Bago mag-alas 2 ng madaling araw noong Pebrero, 26 ang Birkenhead ay tumatakbo ng 8.5 knots habang dumadaan sa danger point sa baybayin ng Hearts Bay. Sinukat ng taga-sukat ang lalim sa unahan ng barko at natukoy na may 22 metro ng tubig sa ilalim ng Birkenhead.
Kapag naglalayag sa gabi dahil hindi makita ang lupa, isa sa paraan ay sundan ang lalim ng tubig. Ang tagasukat ng lalim ay regular na sumusukat gamit ang lubid na may pabigat, binibilang ang buhol mula barko hanggang ilalim ng dagat. Kung bumabaw ang lalim, nililiko nila ang barko papunta sa lahot. Kapag lumalim, bumabalik sila sa lupa. Bago muling sukatin ni Birkenhead ang lalim, bumangga ang barko sa di na italang bato, 30.7 metro sa ilalim ng unahan. Kapag masama ang panahon, mataas ang alon at malalim ang pagitan ng mga alon, kita ang bato sa gitna ng magulong alon. Pero sa ganitong kalmadong kondisyon, dahan-dahang gumugulong ang mahabang alon at hindi ito mataas o malalim, kaya natatago ang mga bato sa ilalim ng tubig. Nagmadaling umakyat sa deck si Kapitan Salmond, iniutos na ibaba ang angkla, quarter boat at paatrasin ng isang ikot ang mga makina. Habang umaatras ang barko, biglang pumasok ang tubig dagat sa malaking butas na gawa ng banggaan sa bato. Itinutulak ng mahabang alon ang Birkenhead pasulong at muling bumangga ito dahilan upang bumuluktot ang bakal ng unahang bahagi at mapunit ang mahaharapang bulkhead. Binaha ang unahang kompartamento at ang silid ng makina. Mahigit 100 sundalo na natutulog sa ilalim ng deck ang nalunod sa kanilang mga higaan. Nagtipon sa deck ang mga nakaligtas na opisyal, lalaki, babae at bata. Inutusan ni Kapitan Salmon si Teniente Coronel Seton, ang pinakamataas na opisyal militar sa barko, na magpadala ng tao para patakbuhin ang mga bomba ng tubig. 60 lalaki ang itinalaga sa mga bomba, 60 pa ang humahawak sa mga tackle ng lifeboat, at ang natitirang mga lalaki ay nagtipon sa poop deck sa likuran ng barko upang subukang pababain ng hulihan at itaas ang unahan ng barko. Ang mga babae at bata ay inilagay sa cutter ng barko na nakahimpil sa tabi. Inutusan ni Kapitan Salmon na ilunsad pa ang 2 malaking bangka na kayang magsakay ng 100 at 50 katao bawat isa. Ang una ay agad nilamon ng tubig at nawala, habang ang pangalawa ay hindi mailunsad dahil hindi naman tini ang mga tackle block at ayaw dumaan ng mga lubid. Dahil dito, tanging ang cutter at 3 maliliit na lifeboat na lang ang natitirang maaring magsakay ng mga tao. Nagtipon ang mga natitirang opisyal at tauhan sa poop deck kung saan inutusan ni Teniente Coronel Seton ang lahat na panatilihin ang disiplina at kaayusan. Tahimik ang lahat. Ang tanging tunog ay ang mahinang paalala ni Kapitan Salmond sa tauhan na maging kalmado, ang kabayong sumisipa sa deck at ang alon na humahampas sa gilid ng barko. 10 minuto matapos unang gumangga ang Birkenhead sa bato at umaatras pa rin ang mga makina, muling bumangga ang barko sa bato sa ikatlo at huling pagkakataon na nagbukas ng mga plate sa ilalim nito. Nahati ang barko sa dalawa sa likod mismo ng pangunahing palo. Bumagsar ang tsiminea at nahulog sa dagat. Ang unahang bahagi ng barko ay mabilis na lumubog. Ang likurang bahagi ng barko na puno na ng tao ay nagsimulang gumewang-gewang at lumubog. Sumigaw si Kapitan Salmond, pinatalon sa dagat ang mga marunong lumangoy papunta sa bangka. Naisip ni Teniente Coronel Seton na ang utos ay magdudulot ng dagsa ng tao sa cutter at 3 lifeboat na maaring magpalubog at maglagay sa panganib sa mga babae at bata. Pinayuan niya ang tropa sa kanilang pwesto. 3 sundalo lang ang umalis sa pila at lumangoy papunta sa cutter. Pinalaya at pinatakbo sa dagat ang 9 na kabayo ng kawalerya. Isa ay nabalian ng paa at agad kinain ng malalaking puting pateng. Ligtas namang nakarating sa pampang ang 8. Ang Gunspy ay kilala sa dami ng malalaking puting pating. Nakakasalubong dito ang malamig na Benguela at mainit na Mozambique current, parehong nagdadala ng sustansya pataas sa food chain. Ang mga African na malalaking puting pating ay kadalasang kumakain ng maraming mga seal sa lugar at maaari ring kumain ng ilang sundalong British kapag may pagkakataon. Ang mga sundalo at opisyal ay nanatiling matatag at hindi gumalaw habang lumulubog ang Birkenhead halos 20 minuto matapos bumangga sa bato. May ilang sundalo na nakalanggoy ng 2 milya sa dalampasigan. Marami ang nalunod, namatay dahil sa lamig o napatay na mga nagwawalang malalaking puting pating. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ng schooner Lioness ang cutter. Isinakay ang mga babae, bata at iba pang mga nakaligtas mula sa lifeboat at nagtungo sa Birkenhead. Nang hapon, natagpuan ng Lioness ang 40 mga nakaligtas na nakakapit sa lubid ng Birkenhead at inakyat sa barko. Ang kabuuang bilang ng mga tao na sakay ng Birkenhead noong naganap ang sakuna ay palaging hindi tiyak. Isang tantiya na 638 ang inilatala sa pahayagang Times sa London.
Ang mga nakaligtas ay binubuo ng 113 sundalo ng lahat ng ranggo, 6 na Royal Navy Marines, 54 na mandaragat ng lahat ng ranggo, 7 babae, 13 bata at 1 sibilyan. Kabuang 194 na lalaki, babae at bata. 444 na lalaki ang namatay. Ang mga tradisyonal na kahoy na barko o yaong walang mga kompartimentong hindi pinapasok ng tubig ay mas madaling nabibitak at mas mataas ang posibilidad ng maraming namatay. Ang matibay na bakal at watertight bulkhead ay nagbigay proteksyon at nagpabagal sa pagpasok ng tubig, kaya nagkaroon ng oras ang tripulante na ilikas ang ilan sa mga nakaligtas. May ilang mandaragat na isinailalim sa court-martial sa HMS Victory sa Portsmouth noong Mayo 8, 1852. Malaki ang naging interes ng publiko ng Britanya sa kaso sa korte. Walang nakaligtas sa mga matataas na opisyal ng Birkenhead sa aksidente, kaya walang napanagot o itinuring na responsabal. Isang parola na may taas na 18 metro at may ilaw na nakikita hanggang 25 nautical miles mula sa dagat ang itinayo sa Danger Point noong 1875. Noong 1936 isang plaka ng pag-alala para sa Birkenhead ang ikinabit sa paanan ng parola ng Naval League ng South Africa. Disiplina at tapang ng mga opisyal at tropa sa barko. Ang Birkenhead kasama ang desisyon na unahin ang mga babae at bata sa cutter bago ang iba ay nagbunga ng tinatawag na Birkenhead Drill, o mas kilala bilang babae at bata muna. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong manood pa ng iba pang mga video mula sa channel na ito nang walang mga patalastas, maaari kang sumali sa aming Patreon. Ang link ay nasa description. Maaari kang sumali ng libre o pumili ng membership na may mga benepisyo tulad ng panonood ng mga video na walang patalastas, maagang pag-access at live na Q&A calls. Inaasahan kong makita tayo roon.